Ganun ho katindi. Ito. Sino ba nagpalutang kasi ng persona non grata na yan? Siyempre, sino pa nga ba kundi yung perwisyo dyan sa Senado? Si SP Soto, kaya kailangan ng palitan yan, Sen? Kailan nyo ba papalitan yung ano na yan, yung palsipikadong Senate President na yan? Anak ng toko, puro kapalpak ang ginagawa. Ngayon naman, gusto niyang mag-chat tayo. Charter change daw. Bakit? Dahil daw dun sa ginawa ng Korte Suprema, magsa-charter change dahil gusto nila ma-impeach si VP Sara, anak ng Petrang Garapata. Araw ng Biyernes ngayon, automatic na yan. Senator Dante Marcoleta, nandyan sa saganang mamamayan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan, kaya naman kung bago ko kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Wala na ho maraming pasakali, re-recta ho tayo sa talakayan nitong si Senator Dante Marcoleta, Sir Jen at nitong si Sir Nelson, dyan sa saganang mamamayan. Game! Mula na agad tayo, baka na. Marami kasing issue no, Sen. Itong mga nakalipas na araw, alin bang gusto nyong unahin natin? Doon tayo, China. China. Tayo. Interesado ako dun eh. At ito yung medyo hindi lang sa Pilipinas na issue to, ha. International, pinag-uusapan Yes. ito. Aha. Pakinggan ko to sa ibang news abroad, Sen. Anong aspeto ang gusto niyong talakay? Napakalawak yan. Opo. Maraming mga sangasangang mga Opo. aspeto yan. Himay-himayin natin. Simulan Baka natin hindi sa tayo matapos ng isang araw dyan. Opo, simulan natin, Senador. Ba't ba nagsimula? Ba't ba nag-react ang Senado? Doon tayo, Sen. Kasi itong pangyayaring ito, nakita na namin sa Senado, biglang nag-react ang mga senador natin ukol doon sa mga naging pahayag daw ng Chinese Embassy. Saan ba talaga ito nanggaling? Ang usaping ito. Palagay ko nanggaling sa mga sinabi rin ng ating mga opisyales. Okay, opo. Halimbawa, nung January 14 yata, yung isang Commodore natin sa ating Coast Guard, nagngangalang Jay Tariela, Yan. ay pumunta sa isang pamantasan. Ito yata yung De La Salle, Okay, opo. St. Benilde. Meron siyang discussion doon at meron siyang daladalang tatlong caricatures ni President Xi Jinping. Oho. Hindi minabuti ng ng Chinese Embassy. Kaya nag-react sila. Opo. Pero alam nyo, kung huhukayin natin lahat ito, hindi lang doon nagmula. Maalala mo, dalawang senador yata ang nagpunta sa Taiwan. Aha. Hindi ko lang ma-confirm kung sino yung pangalawa, pero balita ko ay si Senador Kiko Pangilinan ay nagpunta sa Taiwan. Opo. Ito'y patungkol doon sa, siguro, sa kagustuhan niya na maayos natin ang ating agricultural sector. Kasi siya yung, siya yung chairman ng Senate Committee on Agriculture. Yes po, yes. At doon yata tinanggap siya ng Meco. yung Senado. Hindi Meco, yung Okay. hindi siya pumunta sa Meco. Nagpunta siya, sinalubong siya ng mga yung counterpart niya sa Taiwan. Opo, mga lawmakers ng Taiwan. Alam mo, pagka ganun, ang ating bansa ay nagpapakaingat dyan sapagkat nire-respeto natin ang One China policy. Kapag ang isang opisyal ng pamahalaan ay nakipag-coordinate ka directly sa Taiwan, Opo. sa kanila ay hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Opo. At ito pa yung parang hindi maganda. May sinabi siya na, I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Aha. So, dalawang bagay na pinagsama niya. Opo. Mabigat kasi yun eh. Parang sinabi mo na, sige, kung gusto mong kumain ng ganito ay irespeto kita. Opo. Pero respetuhin mo yung relihiyon ko, halimbawa. So, ang pinag-uusapan doon sa pagkain lang eh. Pagkatapos, pati relihiyon ay pinag-usapan na. Opo. Hindi pareho ang issue eh. Ang One China policy, pinag-uusapan natin yung issue ng recognition sa Taiwan. Opo. Okay? Issue ng recognition at issue ng sovereignty. Ang pinakapuntirya dyan, yung United Nations, kapag wala kang nakuhang
approbation ng mas maraming bansa, siyempre hindi ka re-recognize eh. Tama po. Oho. Mhm. So, paano nire-recognize ang isang bansa? Diyan na ang issue kung gaano ka karaming kaibigan. Opo. Di ba? Ngayon, hindi pa nakukuha ng Taiwan yung recognition na yon. Kasi tayo, bilang isang bansa, One China policy. Yun ang kinikilala natin sa yan. Opo. So, magpakaingat tayo na bigla na lang tayong gagawa ng ganong, although sinasabi mo na I respect the One China policy, Oho. pero sasabihin mo, China should respect our exclusive economic zone. Oho. So, ang isa ay involving sovereignty and political recognition by family of nations. Tama po. Exclusive economic zone, ang pinag-uusapan, UNCLOS. Yes. So iba yung forum, di ba? Oho. Iba ang batas na sumasaklaw sa bawat isa, di ba? Correct. Yung recognition pwede sa pamamahala ng UN General Assembly kasi nandun lahat ang mga yun ang mga UNCLOS lang. Opo. So maritime rights ang pinag-uusapan doon sa may sovereignty. Sovereignty. Oho. So itong dalawang bagay na nangyari hindi minabuti ng Ng China. Oho. Mas malalim pa nga yung isa yung One China policy. Pagkatapos bigla mo sasabihin, but China should respect our exclusive economic zone. Mali naman yan. Hindi magkatugma yung dalawang issue na yun eh. Alam mo, kung tutuusin, maski tayo, hindi pa natin ma-define talaga Opo. yung ating exclusive economic zone. Dahil tayo ang may kasalanan. Mamaya, ipapaliwanag natin. Oho. Yun ang pinanggalingan. Tinatanong nyo kasi ano bang nangyari. So, opo. doon sa panig naman ni Commodore Tariela, okay naman yung magpaliwanag ka eh. Halimbawa, ine-educate mo yung Opo. Talaga mga naman ganun. estudyante. May sinasabi siya, ito ay kayo mga pinaggagawa ng China dito sa panig ng ating mundo. Ayan Di ba? nga. Aha. Andyan na yung kanyunin tayo ng tubig. Ano? Andyan na yung pasadahan tayo. Andyan yung kuyugin yung mga ganito. Oo. China is a bully, sabi niya. Ano? Tapos, meron siyang daladalang mga caricatures portraying the Chinese president Oho. in a bad light. Tama. Siguro alam mo kung ang naggawa ng mga ganong klaseng memes o kaya mga caricatures, yung mga dyaryo lang natin, mga editorial cartoons ba, Ayan. Nelson? Opo. Oho. Palagay ko madaling tanggapin ng China yun eh. Understandably Okay lang, tatanggapin niya. Bakit? Editorial cartoons yun eh. Tama po. Miski tayo naman gumagawa ng ganun eh. Correct. Lalo yung magagaling mag-drawing, di ba? Pero ang nagdala ng caricatures, isang uniform Personnel. personnel. No? Oho. Isang may rango. Commodore. Kumbaga sa armed forces, ay kumbaga sa army. Oho. General ang katapat General eh. po. Yes po. Oho. Yun siguro yung medyo dapat ay hindi nangyari. Oho. Kasi may uniforme ka eh. Dapat ipinabaya mo na lang sa Oho. mga gumagawa ng editorial ng mga materyales. At sasamahan mo ng karton para sa ganun ay madramatize mo ng konti. Karaniwan naman yung editorial mo, doon mo ilalagay yung karton eh. Tama po. It's a way of dramatizing o kaya i-highlight yung gusto mong ilabas sa editorial mo. Hindi eh. Naka-uniforme ka. Opo. Pangalawa, tinanong ko si Senator Risa nung siya ay nag-deliver ng privilege speech. Aha. Palagay niyo ba ako, Your Honor, ay si Commodore Tariela, Oho. nakipag-coordinate ba ako sa Department of Foreign Affairs. Department of Opo. Foreign Affairs sapagkat kailangan yun eh. Apo. Ang Department of Foreign Affairs, ang ayon sa ating Executive Order 292, ito yung ating administrative code eh, na kung saan ay talagang dinistribute ang bahagi ng ating birokrasya kung Ang sino-sino. dampanin ng bawat tanggapan. Oho. Parang yung nakalagay sa Biblia, Opo. ang bawat kanya sangkap Oo, ay may kanya-kanyang gawain. Tama po, Naalala tama. mo yun? Yes po. Si Nelson, Kanya-kanya, palagi hindi niyang, kasi hindi naman nagliliban sa Hindi pwede pagtitipon maghalo-halo. nito eh. Yes po.
Bawat parte, bawat sangkap ng katawan, Oho. merong kanya-kanyang gawain. Ganyan yung ating Executive Order 292, Administrative Code, aba, ay talagang idinrowing doon ang function, Oho. ang sagutin, ang mandato ng bawat isa. Ayan. Ang tagapagsalita ng ating international relations, DFA. DFA. Yes po. DFA. Okay. Bakit kailangan ng DFA? Kasi sinasabi ni Senador Risa, the Chinese embassy Oo. and its officials and staff have no right to meddle into the internal affairs of this country. Yan ang balat Nakalimutan nila na ang pinag-uusapan, ang dinidiscuss ni Tariela ay yung bahagi ng South China Sea. Na bahagi ng South China Sea ay yung dinesignate nating West Philippine Sea. Opo. Marami ang claimants doon. Kasama yung ating bansa. Kailangan maintindihan po ng ating mga kababayan to. So yung issue doon, hindi internal issue yun. International affairs yan. So, hindi siya simpleng internal, hindi domestic issue to. Oho. It is a matter that involves international law. Yes. O ngayon, sino ang tagapagsalita talaga? DFA. O sabi niya, sa palagay ko naman kanya, there is always a presumption of regularity. Aba, aking tinatanong hindi sa palagay. Alam po ba ninyo na nakipag-coordinate kaya yan? O, dapat yung sagot ay may Opo. katiyakan. Depinido dapat, tama. Definido, may Opo. katiyakan, Oho. may certainty. Yes. Sa palagay ko naman kanya, hindi naman gagawa yun ng isang bagay na hindi man lang niya ikinonsulta. So I assume that Tariela coordinated with the DFA. There is always a presumption of regularity in Opo. everybody's work. Sabi niya, O, alam mo, pagka ganun ang isasagot mo sa isang abogado, halimbawa, Your Honor, sabi niya sa'yo, yung assumption of regularity is a disputable Opo. presumption. Kasi, Debatable. paano kung halimbawa nakapagpalitaw siya ng pruweba na si Commodore Tariela ay hindi naman nakipag-coordinate? Oho. Kasi sabi ko, Your Honor, pasensya na, pero nakausap ko ang Secretary ng Department of Foreign Affairs. Oho. Naku. Tinanong ko rin sa kanya yan. Ang sabi niya sa akin, hindi nakikipag-coordinate si Tariela. Commodore. Tariela. Yun ang problema natin. Oho. O, paano ngayon yan? Siya ba ay humingi ng basbas sa DFA? Naku. Wala nga O maski po. na kaya, halimbawa, sa Secretary ng DND. Department of National Defense. Siya ba Opo. ikaw ay tagapagsalita ng isang malit na bahagi ng iyong katungkulan. Pero ang pinag-uusapan natin is an issue involving international relations. Oho. Pangatlo, pumunta ka sa eskwela eh. Opo. Nakipag-coordinate ka ba sa Secretary ng Education. Department of Education? Oh. O kaya sa CHED? Ayan, kung higher education, ang naman. Kasi pinuntaan mo yung eskwela eh. Oho. Alam mo, Jen, Nelson, tayong mga Pilipino, likas na sa atin yung magagalangin tayo. Ayo po. Hindi ko naman lahat hindi ko na sinasabi lahat, pero yan ang ating yan ang ating ugali. Pupunta ka lang sa palengke, makikipag-usap ka hindi basta-basta ka na lang didiretso. Palengke lang yun, ha? Oho. Magtatao po. Kaya tayo po, dadaan ka lang Medyo may sinyal. Nakikidaan po. Oho. Makikilang Mawalang galang na po. Oo. wala naman tao. Tama, Miski tama yan, nasa tama. punso Bari-bari apo niya Ewan ko kung ano sa Tagalog yung bari-bari apo. Dumaan ka lang sa punso Oho. Naiintindihan mo ang sinasabi ko, Nelson? Sa Tagalog po, tabi-tabi po. Yun. Yan, po. Bari-bari po. Pasensya na kayo kasi. Tabi-tabi po. Kasi nung maliliit kami, ang daming punso sa amin Opo. Akala mo yung pinanatili sa kaisipan namin kapag hindi ka nagbari-bari apo baka sino, malulumpo baka- ka baka hindi yun. Pagkatapos mapipipi ka ng ilang araw sa takot mo sa dami ng punso bago bari-bari apo. Yung pala, Magagalangin tayo. langgam lang pala nakatira doon. Nagpunta ka ba sa CHED?
Oho. Pwede po ba, kasi baka doon, sasabihin natin, ano ba sasabihin mo? Teka muna. Aha. Teka muna, kasi, tingnan mo ngayon na, nagkaroon ngayon ng hindi dapat nangyari ito eh. Hindi dapat nangyari ito eh. Di, pero baka sabihin nila, Sen, hindi, ang amin namang kinakampanya lang, wala mo na yung karikatura ng tungkol sa presidente ng China, kundi ang kabatiran. Kasi di ba yun naman talagang trabaho na magkaroon po ng kabatiran ng marami nating kababayan ukol sa issue ng West Philippine Sea. Oo nga, pero Sen. meron silang tuntunin na sinitupad dyan. Oo. Meron silang tinatawag na measured transparency. Sila ngayon ay gagabayan Opo. nung ganong klaseng pamantayan. Ano yung measured transparency? Opo, ano po Kailangan may kalakip na pag-iingat Oho. na ang bawat sasabihin mo ay huwag magkaroon ng misinterpretation o kaya baka pagmulan ng panic. May ganun ho palang alituntunin. Sila kasi merong yung strategic ito eh, na paraan para ipakita sa China na ayaw nating ang ginagawa nila, pero may pamamaraan naman na sa maayos na Kaparaanan. Yes po, oo. so ang asa ng observance dito, di ba? So paano mo sisisihin ngayon na basta-basta? Sila lang naman yung tagapagsalita ng Chinese Embassy. Oho. So sabi niya, yung ginawa ka ni Commodore Tariela opo. na statement Oho. kasama yung mga caricatures. Ito yung sinabi niya, is a serious violation of China's political identity and a blatant political provocation Oho. which has crossed the line. Ayun. Yun ang sinabi niya. Ngayon, hindi minabuti ng mga kasama kong mga senador. Wala kayong karapatang magsalita. Kung anong Lagan gusto eh. namin sabihin dito. That is meddling into the internal affairs of the country. O, teka muna. Parang si Nelson. Kunwari, kunyari, mga malilit pa kayong mga bata. No? Ay, opo. Oho. Binibiro ka niya kung ano yung sinasabi niya sa'yo. Nagsalita ka rin laban sa kanya. Pareho lang ang Oo. Nagkatuksuhan. Nagkatuksuhan. Huwag ka masyadong ikaw nauna di ba? Yun. Ibig mo ba sabihin, nung tinukso ka ni Nelson, nagsalita ka, sasabihin, ba't mo ginagawa? Ikaw ang nauna Parang ganun lang yan Oho. Alam mo, yung sunog, kahit bata, pag mawala ng sunog Ay, yes. Totoo naman po yun. Oho. Yung bata kasi wala pa siyang yung tinatawag nating maturity. Hindi niya alam ano yung consequence ng gagawin niya. Lalaro siya ng Akala niya yung posporo posporo pwedeng kiskisin kahit na nasa tabi siya ng ng dayami, di ba? Oho. Hindi niya sinasadya yun Huwag sana tayong maging parang bata. Pero kapag yung apoy na yung kumalat na, Sunog lahat yun, Sen. Oo. di ba? Opo. O pinag-uusapan natin ay international conflagration. Oho. Sinimulan ng isang bata. Hindi ko naman sinasabi yung makasama ko rin sa Senado ay puro bata. Opo. Halimbawa lang po na. Halimbawa pag malaki na, Oho. hindi na bata ang papatay sa sunog. Opo. It will require somebody, siguro isang statesman, para sa ganun ay maano natin yung apoy, mapatay natin yung apoy, di ba? Kasi humantong pa Nelson, di ba? Doon sa punto na nagkaroon ng resolusyon. At tila yata mayroon pang suggestion na magdeklara ng persona non grata ang ilang mga Yan, opisyalis yan. ng China Embassy. Sen. naku. Sa halip na Yan ang humupa matindi. ay Yan. lalong pinalala ng mga sumunod na pangyayari. Dahil nagkapalitan ng mga pahayag Nung naging maanghang salita. Nung sumagot ang Chinese Embassy, sumagot din sila ng mas matindi hanggang sa punto na may resolusyon na, Sen. Oho. Ito nga, dapat pinagtalunan namin sana ng Miyerkules. Nag-aabang ho kami dyan, Sen. Akala Kasi ang gusto nila, magbutuhan na kami nung parang Martes yun tungkol doon sa resolusyon. Oo, resolution number 256 Opo. Ang title niya dyan ay Resolution Expressing the Sense of the Senate in Condemning Recent Public Statements Issued by the Embassy of the People's Republic of China. Aha. May involve ang buong Senado rito So, kailangan magbutuhan kami. Ayun, Ngayon, sa rules naman namin, teka muna,
Hindi na wala namang ganyan. Pagdebatihin muna natin yan. You are requiring the sense of Senate already to condemn. Kasi ang bigat naman ito, sabi ko nga sa inyo. Condemn oo. Ngayon, dapat kahapon. Ah, Ngayon, ang sabi naman nila, sige, sa Lunes na. oho. Kasi kahit paano, naghahanda naman tayo ng Ayun. kung paano natin sila papayapain, ano? Opo. Kasi tayo, ayaw nating palanghin yung apo. Speaking of persona non grata, maputol lang kita, Senator Rodante Marcoleta. Alam ko naman na ikaw talaga, hanggat maaari ikaw ang neutralizer dyan sa Senado. Hanggat maaari, maisaayos yung mga hindi na pagkakasunduan. Isa ka dyan sa mga senador na yan. Naniniwala ako dyan. Pero yung mga kagaya nitong si Tuta Soto, eto na mga kababayan, baka sabihin ng mga kasama natin dyan, ginugood time ko sila sa ating caption at ating thumbnail. Ito. President Bongbong Marcos opposes the move to declare Chinese ambassador as persona non grata. PCO Yusek unclear, Castro says. Malinaw yun ha? Malinaw. Alam mo kasi, paano pa mangungutang ang pamahalaan natin? Idedeklara mong persona ng grata Pilipinas. Anak mo to ako, lakas mangutang ng Pilipinas sa China. Kung hindi nyo lang nalalaman ha. Punta ho kayo doon sa FB page nitong si Asrogando Sasson. Makikita nyo ho doon, kayo'y mabubulalas. Kayo'y magugulat. Ha? Kung paano siraan nitong mga nasa administrasyon na to ang China, lakas-lakas pala hong mangutang. Dinaig pa nung panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung di tayo nagkakamali, nasa 1 billion something lang. Ngayon, ang utang mo ay may 2 billion na. Ganun mo katindi. Ito. Sino pa nagpalutang kasi ng persona non grata na yan? Siyempre, sino pa nga ba kundi yung perwisyo dyan sa Senado? Si SP Soto, kaya kailangan ng palitan yan, Sen? Kailan nyo ba papalitan yung yung palsipikadong Senate President na yan? Anak ng toko, puro kapalpak ang ginagawa. Ngayon naman, gusto niyang mag-chat-chat tayo. Charter change daw. Bakit? Dahil daw dun sa ginawa ng Korte Suprema, magcha-charter change dahil gusto nilang ma-impeach si VP Sara, anak ng Petrang Garapata. Imbis na paigihin ng kalagayan ng sambayan ng Pilipino, ang nasa utak nitong mga aso na to ni Marcos Jr., para matanggal si VP Sara. Babaguhin natin na saligang batas para hindi na makatakbo si Sara Duterte sa 2028. May kalalagyan ka, Tuta Soto lang yaka. SP Soto, iminong kaheng, ideklara persona non grata ang Chinese diplomat, si Raulo. Kung ano-ano pinagagagawa mo dyan sa Senado, puti na lahat ng buhok mo, wala ka pa rin pinagkatandaan lang yaka. Dito tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Tuloy, Sendante. Totoo po. Ang gusto natin, wala namang wala namang mananalo dyan eh. Oho. Wala. Ibig mo ba sabihin, pagka ininsulton mo ng ininsulto ang China, ibig mo sabihin, sasabihin ng China, ba, ang tatapang ng mga Pilipino? Di ba, makukuha ba natin yan? At sa huli niyan, Masisindak Nelson, pa. di ba, parang dumating na sa punto, sige, wag na yung isa lang naming opisyal lang inyong Persona non grata. Lahat na kami. At handa kaming umalis dito. Kung kinakailangan, mag-alis na kami dito. Aalis na kami. No? Iiwanan namin yung embahada ng China sa Pilipinas. O halimbawa, iniwanan nila yung sinarayang embahada. Opo. O sino pang makakapunta ng China? Yung ating mga mangangalakal, yung ating mga businessmen na kumukuha ng visa. Kailangan nga pala yun. Sino mag-i-issue ng visa? Yung embassy ng Wala Papua na. New Guinea? Hindi pwede, oo. Baka Senado, Sen, pwede. O yung mga turista nating pumupunta? Baka si Erwin Tulfo, bibigyan tayong visa papuntang China. Baka si Erwin Tulfo ang tatrabaho ng mga kabalbalan na yan. Nako. O paano? Oho. O halimbawa yung pupunta kami inimbita kami ng China. Wala nang mag-i-issue ng visa. Ako siguro pwede kasi meron akong diplomatic passport. Opo. O paano yung walang negosyante, walang visa? Yung Kawawa, pinakaano rito, yung Kawawa yung mga mga ngalakal, yung mga ngalakal, yung mga businessman, yung mga nag-i-import diyan sa mga China na yan. Kasi pagka kayo kukuha ng produkto diyan, pupusyalin niyo muna yung mga supplier kasi kukumpara niyo alin ba dito yung pinakamagandang kunin, pinakamagandang presyo at bultuhan. Ganyan ho kasi yan pag nagbe-business sa China. Pupunta kayo doon, i-check niyo yung mga supplier tapos magi-import kayo sa Pilipinas. Paano pa sila makakapag-check? Paano pa sila makakapag-import kung di na sila makapunta doon?
Ito talagang mga si Raul nung senador na. Hindi kasama si Sen Dante ha. Love natin yan. Vice President yan eh. Di ba Sen? Sino mag-i-issue ng passport? Baka si Eric Sylvester, yung Amerikano nating senador. Yung ating mga Mga negosyante. businessmen, mga Opo. negosyante. Ang dami nating mga negosyante. Paano yung mga nag-export? Opo. Paano yung nag-import? Paano yung mga OFW sa China, Sen? Mga kalahating milyon daw po yun. Paano gagawin? Halimbawa, sinabi niya, Papakainin ni sige, Kuta." ganyan ang gusto nating mangyari, ha? Oo. Kayo nagpasimula, pagkatapos nagsabi lang kami ng ganito, pagkatapos di-declare nyo kami persona non grata, pauwiin na namin lahat ng mga OFWs ninyo. Nako. Sana naman, kaya nga sinasabi natin, kaya natin dinidiscuss. Naku, kalahating milyon ang mamumura itong si Tuta Soto pag nagkataon pala no. Di ba? Kalahating milyon na Pilipino ang mumurahin niya si Tuta Soto pagka kung sakaling pauwiin ng bansang China yung ating mga kababayang OFW doon. Pambihira. Hindi ko natin gustong mangyari yun. Kawawa, anong nantawa. Yung iba dyan may pinag-aaral, merong sinusustentuhan, merong binabayarang loan o kung ano pa man. Ayaw nating mangyari yun. Pero pagka pinagpatuloy ng Senado na yan, ang kanilang pangungunsinte sa mga kapalpakan itong si Gita Riela, talagang malaki ho ang magiging problema natin. Naalala mo ba nung sinasabi ko na ako'y inimbita ng... Opo, nabanggit niyo po yun doon sa Senado eh. Alam mo, magaling naman silang kausap eh. Sabi ko sa kanila, mabuti ka ako, Mr. Ambassador, dahil nga sa dami ng mga issue na parang meron tayong hindi pinagkakaintindihan ngayon, pwede bang umpisahan natin, makahanap tayo ng mga bagay-bagay na pagkakasundo naman ang ating Ayun. tinatahak. Yeah. Tama, oho. Marami naman tayo magagawa eh. Magkasundo tayo sa isda muna, kako pang ganyan eh. Oo, maganda yan, sabi pa niya eh. Hindi ba kako, ang mga isda kako ay walang may-ari niyan eh. Wala. Oo. Ang isda kako ay para sa sangkatauhan. Para sa lahat po yan. Para sa lahat yan. Oho. Wala namang nakasulat na ang mga isda ay para sa inyo. Sila lang ang makakakain. Ang Oo. totoo niyan, sa marami ka akong desisyon ng mga international tribunals. Nagsimula ka ako sa Europe. Dahil yung Iceland, kinukubkub niya lahat yung... Sabi nung korte, meron ka lang preferential rights. Pero hindi mo kanya pwedeng pigilan ang Federal Republic of Germany at saka yung Netherlands Opo. na mangisda dyan. Mangisda rin sa lugar na yan. Oo. Opo. Sapagkat yan ay common. Yung Fishing grounds. yung traditional fishing rights. Nagawa nyo ka ako sa Vietnam. Tama. Hindi ba kako? Opo. Oo, sabi niya, nagawa na. In the year 2000. Sabi niya siguro, paano niya kaya nala? Oho. In the year 2000, nakagawa ka ng kontrata sa Vietnam at para maiwasan niyo yung pag-aaway-away, nagkaroon kayo ng agreement. Nagawa niyo rin Yan, Sen Dante, yan ba yung kung tawagin nila Code of Conduct? Na kung saan nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat gagawin na yan. Nung biglang pumasok yung administrasyon, bigla lahat ng pag-uusap natigil. Anak ng toko, ang galing talaga ni Sen Dante. Yung idea niya parang yung kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tigilan muna natin yung ating hindi mga napagkakasunduan. Pag-usapan natin yung ating mga mapagkakasunduan. Yung mga pinag-aaway natin, itabi muna yan. Focus muna tayo. Ano ba yung pwede nating pagkasunduan? Ano ba yung pwedeng, natin, yung common denominator natin? Siomay, okay natin na siomay. Di ba? Hindi kasi Chinese Di ba? Chowpan, mag-chowpan tayo lahat. Di ba? Ganun muna. Yung magbulahan muna tayo. Hindi pwede nga ng tao ka, bomba, kagad basaan ng tubig kagad yung ibibida mo di ba? Utak ng mga ibang senador, ganyan. Kaya nga hindi na bumibenta yung na yan yung Chinese narrative na yan na kung saan kailangan galit ka sa China para magustuhan ka ng ating mga kababayan. Namumulat na ang mga Pilipino na ang China hindi naman talaga nakikipag-away. Kumbaga, yung pulisya ng pamahalaan, yun ang nagbumubuyo para magkaroon ng problema, di ba? Hindi natin sinasabi na wala silang kasalanan. Di ba? Hindi natin sinasabi yun.
Pero ang ating nakikita dito, sa maniwala ho kahit siya hindi, yung naratibo ng Amerika, yun ang itunutulak ng pamahalaan dyan sa usapin ng West Philippine Sea. Kaya walang matinong pag-uusap na nangyayari. Kasi hindi yung interes ng mga Pilipino ang naitutulak pagka pinag-uusapan yung mga kung ano man ang dapat nating makapangisda, ma-explore yung lugar na yan. Hindi interes ng Pilipino, interes ng mga Amerikano. Yun ho ang katotohanan dyan mga kababayan. Tingga ako sa bansang India. So, palagi kayo nagtatalo rin ng India, di ba? Nagawa nyo yan para sa isda. O lalong-lalo na ako sa Japan. Meron din kayong iringan ng Japan. Pero nagawa nyo pa rin. Ba't di natin pwedeng gawin dito? Oo nga naman. Hindi magagawa natin, sabi niya. Pareho nga kanya ni President Duterte. Di ba kanya pinayagan namin, kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si Presidente namin ng ganito, nakakatawa naman. Ba't naman ganito? Sana mahinto muna itong mga, tas mag-usap tayo. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo, halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit. Sen, di ba? At sa ating mga kababayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa ding katawa-tawa. Correct. At ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Kaya nga, magagalit din tayo, Sen. yung ginamit nating isa pang medyo malalim kasing problema ito, yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the one China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic, meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. Opo. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, yun ang general premise. Opo. Nelson Lubao is a man. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare-pareho. Syllogism. Pantay. Opo. Pero, merong fallacious premise dyan eh. Okay. Halimbawa, Fallacy. fish is mortal, sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Illogical Huwag yun. mong pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa'yo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwedeng pagtagniin yun. Ang magsesettle dito, ang pinag-uusapan, political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. So huwag mong paghahaluin yun. Ayun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Yan. Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung... Tapos magtabag tayo ng international experts para magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong sa Nag-aaral lang ako sa... Meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, yung Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Opo. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una,
kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema hindi nakakalimutan nila ito Kailangan meron kang mapa. Primero mag-declare ka muna ng 200 nautical mile from your baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Pag nagawa mo na yun, na-declare mo na yun, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang merong karapatang gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Sasabihin sa'yo, hindi po. Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na, kasi doon sa mapa, makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Para maitala doon sa tinatawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, Kumbaga para maisama na pagka tinawag natin yung West Philippine Sea, nandun talaga siya sa mapa. Hindi kagaya ngayon, wala naman ho talagang West Philippine Sea. Wala ho sa mapa, wala sa mapa. Sa Google, ilinagay nila. Pero yung opisyal na pagpapangalan dyan sa kapaligiran natin na yan, West Philippine Sea, wala ho. Masakit man sabihin, inuuna ni Tariela ang dakdak niya kaysa doon sa proseso na papamasolidify yung ating claim dyan sa mga lugar na yan. Ayusin na muna natin yung baseline at kung nasaan banda yung tawagin West Philippine Sea. Kasi nakalagay dyan, pag tinignan niya, South China Sea yan, sa ibang mapa Sa Google, ilinagay nila yung West Philippine Sea. Pero sa mga mapa talaga, South China Sea ho talaga yan, mga kababayan. Masakit mang sabihin na inuuna pa ho nila yung kanilang daldal, yung kanilang propaganda, yung kanilang paninira sa kung sino-sino, imbis na mag-focus sila dun sa kanilang mga trabaho. Officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Hanggat hindi mo nagagawa ito, hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Kasi tayo yan Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung mga dumadaan doon. Sana aralin nating mabuti. Para hindi tayo nagmumukhang nakakahiya. Hindi ba, meron tayong kasabihan A little learning is Dangerous. talagang dangerous. Tingnan mo ngayon. Panganib. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito. Yun ang ating kagustuhan. Pag-usapan nating mabuti at huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang yung dating na National Security Advisor. Pakita natin. Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka nila tayo, baka akala ng mga tao nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong Norberto pangamba. Gonzales, dating DND ho yan. Dating DND, National Department of National Defense, DND. Yung pwesto ni Gibo, dati, siyang may hawak niyan. Kaya talagang malalim ho ang niyan pagdating sa mga ganyang klaseng usapin. Pwede. Direct, baka naman gusto mong... Nakapanayam ata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Senro. Siguro, narinig ko lang Iparinig nga po natin, direct, yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Iba ho yan, Norberto Gonzales yan. DND Secretary dati yan Normally, hindi Malalim siya sa tama. mga- Normally, hindi tama. Pero ang problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Kaya yung mga katulad ni Tariela ba yun? Ang mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Pinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan mo ginawa ni Tariela. Tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Yan. Ayun. So, iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat, Malinaw siya. Siyempre. sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente, sapagkat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa... Ay, pinalitan na. Shen, pinalitan na. Hindi na yung architect ng ating
foreign policy ang pangulo ng Pilipinas. Iba na ho ngayon. Iba na ang chief architect ng ating foreign policy si Eric Sylvester, yung Amerikanong senador. Sila na ngayon, si Tuta Soto, si Risa Hontiveros, sila yung supreme. Sila yung the ultimate. Ika nga pagdating sa foreign policy, sila hong tinatawag dyan. Hindi na si Marcos Jr. Iniba na. Hindi mo pa ba alam, Sen? Pinalitan na. Si Risa Hontiveros na ngayon ang chief architect ng ating foreign policy. Diba? Pagdating na sa ugnayan sa iba't ibang bansa sa mundo, ang tinatanong natin dyan, una siyempre, Senate President Tuta Soto. Dahil nga naman sinto presidente natin, ang lakas ng tama lagi. Di ba? Lakas lagi ng tama niya. Sabi siguro ng mga nasa Senado, anak ng toko, yarin lamang, lagi kang bangag. Kami nang bahala, kaya na namin to. Kami na ang magiging chief architect ng ating foreign policy. Bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Meron kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa nang tila yata ang sabi parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen. Meron bang ganun? At tila yata, yun ang binabanggit nila Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Saludo, Dahil Sen. kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Hindi. Ha? Baka hindi. At saka mismo lalo lang iinit ang usapin pagka lalo tayo nagpasaringan. Hindi natin sinasabi na tayo tumiklop sa ano pa mang sigalot o usapin. Ang atin dito, kung maidadaan natin sa diplomasya, idaan natin kasi wala naman talaga tayong panama. Doon na lang, hindi, doon lang tayo sa realidad. Huwag na tayong mag-sugarcoat ng kung ano pa man dito. Hindi natin kaya ang China. Tapos, anong meron tayo? Tikbalang? Tik-tik? Mga troll sa social media, naku, hindi pwede yan. Mga kapre, anak ng Petrang Garabada, wala yan, hindi gagana yan. Diba? Hindi natin, ako na ho nagsasabi, hindi siya binababa ko ang Pilipinas. Doon lang ho tayo sa realidad. Tayo kasi, meron ho tayong ganun na kahit sa personal na buhay, kung hindi kaya, hindi ko ipipilit. Diba? Wag mong ipilit kung hindi kaya. Pero kung kaya, gawin natin. Lumaban tayo. Ngayon, kung kaya at yung mga gumugusto talaga, si Risa Hontiveros, Tuta Soto, Ping Lacson, Eric Sylvester, siguro itong si Eric, pupunta siya ng Amerika, manghihingi siya ng tulong sa mga kababayan niya doon. Sino pa ba? Si Ping Lacson. Make sure, ito pang si Kiko Pangilinan, make sure kung sakaling gigera tayo dyan, dapat nasa front line yung mga anak nito, mga walang yang to. Sila yung commander, ako yung nasa likod. Waterboy ako doon, anak nito. Anong pambira? Ang gusto nila, ang gusto natin mangyari, de-escalate yung problema. Sa PH Update, de-escalate. Ang gusto ko nila ay mas lalong palalain ang problema. Matakay mo, pe-personal ng grata mo. Tingnan mo yung statement na yun itong si Tuta Soto. Di ba, namuti na lang ang buhok dyan sa Senado. Wala pa rin pinagkatandaan. Tumanda na lang sa Senado. Wala pa rin naambag sa sambayanan. Bihira. PFA nagsabi dyan na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government in particular should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan. Itong binabanggit ko natin yung binabanggit ko kanina, yun palang senador, nung sa kanyang binabanggit na, anong tag doon? Yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views. Doon pa lang alam mo na mas pinapakinggan si Senator Rodante Marcoleta. At 111,000 likes.
Yun po ang ano, Sen. So, ipaliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong Mukhang kabisado yung mga bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, ang kapwa nyo senador, Sen. Sige nga, itatanong ko sa'yo. Sino ba yan? Si Risa Ontiveros ba yan? Sige ko pa, ang dami kasing ano eh. Kasi pagka talaga ho ginagawa nyo ang tama, dyan sa House of Representatives, dyan sa Senado, pagka ginawa nyo ang tama, anak ng tawa, ang magiging kritiko nyo dyan, yung mga kasama nyo mismo. Yan ang sigurado. Sigurado ho yan. Nakita na natin yan sa kasaysayan. Sa ilang kongresong pinanood natin, yung mga gumagawa ng tama, sila lagi ang binabatikos nung mga mismong kasama pa nila dyan sa legislative. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga nagtatanggol dyan sa gera kontra sa illegal na droga, yung mga nagtatanggol sa House of Representatives at Senado, sila yung binabanata ng mga kapwa nila senador. Di ba? Si Pingla, si De Lima, si Trillanes, sila, si Dick Gor, nagsasama-sama sila. Binabanatan nila yung mga tao na talagang yung napakalaki ng epekto at nakikita ng ating mga kababayan yung ginagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Kaya yung mga senador, kagaya ni, siguro kung nandun si Senator Rodante Marcoleta noong mga panahon na yun, isa sa mga babanatan. Ngayon ho, kahalintulad na pagkakataon, kahalintulad na senaryo dyan sa Senado, yung mga gumagawa ng tama, sila yung binabanatan. Pansin niyo ba yung mga kababayan? Leandro Lebistre, Congress Miao, di ba? Congressman Paulo Marcoleta, Paulo Duterte. Yan yung mga binabanatan ng mismong mga kasama pa nila. Yun nung matindi doon. Yung ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag. Mas gusto nilang pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang. Kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag. Kasi baka mamaya kung magsabi, sabihin na naman nila, itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman Hindi ganun. naman siya. Meron Hindi pa isa- naman, kung pagdating naman sa popularidad, ako na magsabi sa Senator Rodante Marcoleta, teritoryo mo ang social media, ha? Teritoryo mo. Kung ayaw ka nilang interviewin, kung ayaw nilang hingin ang iyong mga punto de vista, ang sigurado dito, teritoryo mo ang social media, Senator Rodante Marcoleta. Sa'yo yan. Wala makakaagaw sa yan. Pagka ikaw ang nagsalita sa social media, lahat nakikinig. Bakit sila nakikinig? Ibig sabihin, yung sentimiento nila, yung gustong sabihin ng mga ordinaryong Pilipino, sa'yo nila naririnig. Ha? Okay? Maliwanag yun, Sen. Ha? Baka hindi pa rin maintindihan ni Senator Rodante Marcoleta. Ang social media ho kasi, parang ang ganun ho kasi yung nakikita nating psyche ng mga pumapasok sa social media. Naghahanap lang yung ating mga kababayan na marinig yung gusto nilang sabihin at sa gayong paraan sila ay natutuwa pagka naririnig nila si Senator Rodante Marcoleta yung kanyang pagsasalita kaugnay dito sa issue na to ng China, yung kawalangyaan ng mga kasama niya dyan sa Senado. Hindi naman nila dapat kinukonsente yung J. Tariela. Hindi natin malaman, gusto nilang gamitin sa kanilang politika sa 2028 pero hindi naman bumibenta. Di ba? Focus ka lang, Sendante. Sigurado magba-vice president. Naalala ko yung post ng isang, ito, lagi natin binabanggit ito, yung retired Associate Justice. Sabi niya, para niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sasabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Squatter nga, nung pinapalis mo, ayaw na umalis Yun ang kanyang argumento, Sen yung retired Associate Justice Carpio. Ang tawag Sino dyan, daw ang nag-squat? Ang binabanggit, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Yung ating katubigan, So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat kayo lugar mo na pinapaalis mo sila, ay ayaw umalis sa property mo. Ang problema, Oo. ang problema dyan sa sasabi mong ex-justice na yan, Opo. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Di ba? Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na yung mga isla na kung saan ay merong occupants, Ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Correct. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi. Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam
mas konti ang China, Oo. bakit ibang trato natin sa China? Bakit sasabihin nila, dinidepensahan natin? Oo. Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Oo. Consistent tayo. Sabihin mo, ako nakikinig ka ni Sir Justice, sabihin mo sa Malaysia, huwag ka mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Huwag lang ang China. Ha? Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat eh. Opo. Silang occupant ng picture eh. Ayun. Ayun na nga Under po. international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, Sila. lalo na kung isla yung na-occupy Opo. niya, Magkakaroon din meron ano yun. tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles from the baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation, walang computation dun sa enclave territorial sea. Opo. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka naman makukuha korte ngayon na magsasabi Talagang kung dito sino ka lang. talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Ayun. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Kaya nga lahat tayo claimants. Vietnam, China, Philippines, Taiwan, claimants tayo in the disputed and Islands. troubled South China Sea. Aha. May overlapping, ano? Overlapping. Nasa EEZ mo nga. Opo. Eh siya naman ang occupant. Oo. Aha. Pambira naman justice. Eh, pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya eh. Opo. Si Marcoleta kanya, yan ang pinaka Mababa. mababang klaseng abogado. Parang yung mga kasama din daw niya. Low level. Okay lang sa akin yun, Jen, eh, di ba? Ano problema? Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya, yung retired justice na yan, yung pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Ay, tama naman yun. Ako sa ngayon. Oo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa mga kaalyado natin, di ba? Pupurihin ka nila pero yung dating talagang sinusoplak ka. Hindi naman ako doon. Oh, yan. Mas magaling pa Para- sa Supreme Court yan, Sen. Para wala siyang masabi. Oo. Ayan. Di ba? Pinakamabuti siya, imbitahan natin sa maglakbay. Kasi po, sa paglalakbay, ingat po. Ayun na nga mga kababayan, dito na unan tatapusin ang ating reaction video. As always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Palakpakan ho muna natin itong mga magigiting na mga ginoo na to. Kayo, ha, idol kamabuti. idol natin yung mga yan eh. Pero lang si tanggalin ko nga si Tuta dito, baka perwisyo yan sa Pilipinas. Wala namang ginong matino yan. Ayun na nga, palakpakan natin. Una sa lahat, itong si itong si Sir Jen, Sir Nelson, at Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho mga kababayan. Palakpakan ho natin. Share ho natin. Kung saan ayon kayo sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, i-share niyo ho itong video na to. Saludo, Sen. Mega love shoutout.